Habang si Luffy ay nasa dambuhalang anyo pa rin ni Nika, hawak niya si Almirante Kizaru na parang nag-iisip kung ituturing pa ba itong alaga. Sa ibaba, labis ang pag-aalala at pagkainis ni Usopp habang sumisigaw na muntik na silang matapakan ni Luffy. Nakatayo naman si Luffy na parang malaking gusaling gawa sa goma at tumawa lamang, habang humihingi ng paumanhin na tila ba maliit na pagkakamali lang ang muntik ng pagkadurog sa kanyang mga kasama. Walang nababagong ekspresyon si Kizaru, tumingala siya sa kanyang dinakip at nagsalita ng walang emosyon na naging napakalaki na pala nito ngayon. Ngumiti ng malapad si Luffy at nanindigang hindi niya isusuko ang matandang mansanas na si Vegapunk, ngunit nagsalita naman si Kizaru at nakiusap na hayaan na lang siyang gawin ang kanyang trabaho, ngunit hindi pumayag si Luffy. Nakatayo ng diretso si Kizaru habang nasa mahigpit pa rin na pagkakahawak ni Luffy na parang isang makintab na action figure. Nagsimula na ang saya dahil inikot-ikot ni Luffy si Kizaru na parang nagpapatakbo ng trumpo, hanggang sa sumigaw siya na magsisimula na sila. Habang umiikot sa ere, bumulong si Kizaru na dahan-dahanin lang siya, na mas tunog na iinis kaysa natatakot. Sa isang pitik ng kanyang daliri, malakas na ibinato ni Luffy si Kizaru na parang fastball, kaya naman lumipad ng napakalayo ang almirante sa buong Egghead Island. Pinanood ito ni Usopp at Chopper habang nangingilid ang luha sa mga mata dahil sa pagkamangha, habang natutuwa naman si Luffy sa paglipad ng kalaban. Saan man sa kalayuan, malamang na pinagsisisihan na ni Kizaru ang bawat desisyon sa buhay na nagdala sa kanya sa sandaling ito. Balik sa ibaba, nakakaranas si Brook ng matinding emosyon, sinabi niya na sa wakas ay nakita na niya ang bagong anyo ni Luffy gamit ang sariling mga mata, bago huminto ng may drama upang sabihin na wala pala siyang mga mata. Humahalaklak siya sa sariling biro at nagpatuloy na niyanig nito ang kanyang kaibuturan, bago muling nagpahayag na wala rin pala siyang kaibuturan. Tuloy-tuloy ang kalokohan ng kalansay, ngunit pinalo siya ni Nami sa bungo at sinabihan na tumahimik na lamang. Sumigaw si Nami sa lahat na bago pa mahuli ang lahat ay kailangan na nilang tumakbo, at sumang-ayon naman si Usopp. Pinipigilan ni Luffy si Kizaru dahil alam nilang ang pagkaantalang ito ay hindi magtatagal habang buhay, ngunit nag-aalala si Chopper sa kanilang mga kagamitan, at bumubulong na kailangan nilang buhatin ng maingat sina Robin at Stacy. Sumabat si Edison na ang gadget guy, upang sabihin na may mga stretcher kaya maaari silang buhatin ng isahan lang. Nabuhayan ng loob si Chopper dahil malaking tulong ito, nang biglang may napansin si Vegapunk sa screen na muntik na niyang ikamatay, habang itinatanong kung bakit nandoon si Bonnie. Nakatingin siya sa Faberyo face sa ibaba, kung saan tila nagdudulot ng matinding kaguluhan si Bonnie. Dahil sa pagkalito, nagtanong si Chopper kung saan pupunta si Atlas, at seryosong sumagot si Atlas na bababa siya upang bawiin ang kontrol sa mga pasipista. Kung hindi niya ito gagawin, sa sandaling bumaba ang proteksyon ay tatamaan sila ng mga laser ng mga ito. Suportado ito ni Edison sa pagsabing napakagandang ideya dahil walang mas mataas na awtoridad kaysa kay Vegapunk sa islang ito, at kung sino ang may kontrol sa mga pasipista ang siyang mananalo. Tumango si Atlas na handang umalis, habang sinubukan siyang pigilan ni Vegapunk, ngunit nag-atubili rin sa huli at nagpas siyang sasama na lamang sa kanya. Labis na nabigla si Usopp at sinabing hindi ito maaari, habang nagtataka namang nagtanong si Vegapunk kung bakit. Halos magmakaawa si Usopp habang ikinakaway ang kanyang mga kamay, dahil ang buong gulong ito ay tungkol sa pagtatangka nilang patayin si Vegapunk, kaya mas mabuting maghintay na lang sila doon. Ngunit hindi nakikinig ang matigas ang ulong matanda dahil mayroon siyang misyon, kaya kinuha niya ang kanyang Dendenmushi at tinawagan si Franky. Itinanong ni Vegapunk kung naririnig siya nito, at malakas namang sumagot si Franky. Dito na ibinagsak ni Vegapunk ang balita na tila ba nasa ibaba si Bonnie, at natuwa si Franky na buhay pa ito. Ngunit inamin ni Vegapunk na nasipa ito ni Kizaru at tumama sa proteksyon ng isla, kaya naman humingi ng paumanhin si Franky at nagpas siyang bababa upang iligtas ito dahil buo na ang kanyang pasya. Kayang patayin ni Edison ang proteksyon mula sa ikalawang palapag ng gusali, nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Sanji sa linya upang magpakilala at sabihing nakikinig siya. Galit na galit ito dahil sa nalamang nasipa si Bonnie, na para sa kanya ay hindi mapapatawad. Umiral ang kanyang pagiging Ginoo at iginiit na kung ililigtas si Bonnie ay kasama siya rito. Mahinahon namang nagsalita si Jinbei kay Vegapunk na nakuha na nila ang lahat ng kagamitan, at magtungo na siya sa likurang labasan upang doon na lamang silang lahat magkikita. Tumango si Vegapunk at sumang-ayon na wala na silang oras na dapat sayangin, habang ipinaubaya na kay Edison ang natitirang gawain. Idinagdag naman ni Atlas na asahan siya, kaya naman nagmadali na silang umalis, at natapos ang tawag sa isang malakas na tunog ng bakal habang sinisisi naman ni Franky ang sarili na kung nakakilos lang sana siya ng mas mabilis.
Pinatigil naman siya ni Lilith sa pag-aalala dahil walang maitutulong ito, at sinabihang umalis na habang siya na ang bahala sa mga natitirang gawain doon. Ipinapakita ni Frankie ang kanyang sikat na porma bago sabihing aalis na siya, na labis namang ikinainis ni Lilith kaya sinabihan niya itong umalis na agad at alagaan ang Sunny. Hindi makapaniwala si Lilith na nagawang ihagis ni Luffy si Kizaru ng ganoon kalayo, ngunit ipinagmalaki ito ni Frankie dahil hinding-hindi matatalo ang kanilang kapitan. Sa ibaba ng Faberyo Face, mabilis na tumatakbo ang mga sundalo ng Navy habang nagsisigawan, at may napansin ng isa sa kanila na kaluskos sa mga halaman, ngunit nagpatuloy sila. Lihim na nagtatago roon si Bonnie habang bumubulong na mapanganib ang lugar. Palihim siyang lumapit sa isang sundalo, hinampas niya sa ulo at ninakaw ang kagamitan nito, at ginawa itong isang maliit na bata. Nasa matinding pakikipaglaban si Bonnie habang pinapalitan ang kanyang anyo mula bata patungong matanda, upang sipain at pagandahin ang pagpapabagsak sa mga kalaban sa pamamagitan ng pagmamanipula ng kanilang edad. Nagulat sa Dendenmushi ang isang sundalo na ang lahat ay ginawang mga bata o matatanda, at nagbabala na huwag lumapit dahil nandoon si Jewelry Bonnie. Nagtago si Bonnie sa likod ng pader habang hinihingal, nang marinig niyang nahanap ng Navy si Sentomaru na sunog na ang katawan. Naalala ni Bonnie noong nahuhulog siya mula sa laboratorio at sinalo siya ng hinihingal na si Sentomaru bago ito nawalan ng malay, at nag-iisip si Bonnie kung makakapagtago ba siya. Balik sa laboratorio, nawalan ng pasensya si Zoro kaya sumigaw na lumabas ang kalaban, na sinagot ni Rob Lucci na huwag silang harangan. Palihim na pumasok si Lucci sa mga damo, ngunit hindi nalinlang si Zoro dahil sa malakas na amoy ng mabangis na hayop. Biglang sumugod si Lucci mula sa likod habang nakalabas ang mga kuko, ngunit naiwasan ito ni Zoro kaya nagtagpo ang mga kuko at nagbanggaan ang mga espada, at malakas na ibinalibag si Zoro si Lucci sa mga ulap sa ibaba. Tumawa si Luffy na dambuhala pa rin at nagtanong kung gusto nito ng tulong, ngunit galit itong tinanggihan ni Zoro upang mag-focus ito kay Kizaru. Nilagyan ni Zoro ng haki ang kanyang mga espada at binalaan si Lucci, ngunit ngumisi naman si Lucci at sinabing malakas ito para sa pangalawang pinuno ng isang emperador. Samantala, lumilipad pa rin si Kizaru sa ere at nag-iisip na mahuhulog na sa dagat bago mabilis na ibinalik ang sarili gamit ang kapangyarihan. Nagkahiwa-hiwalay si Kizaru sa maraming anyo ng liwanag habang mabilis na sumusugod kay Luffy gamit ang mga ilusyon na may espada ng liwanag. May isang daplis sa pisngi ni Luffy na nagpalabas ng dugo, kaya gumanti siya ng malakas na sipa. Muli siyang lumaki sa dambuhalang anyo at sinimulang patayin ang mga ilusyon na parang mga lamok, ngunit sinabi ni Kizaru na mas madaling patamaan ang isang mas malaking kalaban. Nagtangka ang mga ilusyon na pumasok sa kanyang bibig, ngunit mabilis silang inihipan ni Luffy. Nilinlang ni Luffy ang mga ito sa pamamagitan ng pagpila sa kanila at natapos ng malakas na sipa, nang biglang makakita siya ng malakas na pagsabog sa laboratorio. Napagtanto ni Luffy na siya ang nalinlang, habang sumisigaw si Brook na bitawan si Usopp dahil hawak ito ni Kizaru. Tinatanong ni Kizaru kung nasaan na si Vegapunk habang sumisigaw sa sakit si Usopp, at napansin ni Luffy si Vegapunk na kasama sina Atlas at Sanji sa loob ng Vegatank. Galit na galit si Vegapunk na ililigtas niya si Bonnie ngayon, habang sinabihan siya ni Atlas na pumasok na agad. Pinilit ni Sanji na pumasok habang sumisiksik, at binalaan sila ni Luffy na manatili sa loob dahil maaari silang mamatay. Lumutang si Kizaru sa itaas at itinutok ang laser, ngunit mabilis na kumilos si Luffy at kinain ang laser na parang hita ng manok habang may lumalabas na liwanag sa kanyang mga mata at bibig. Labis itong ikinagulat ni Lilith, at sumigaw si Frankie na gamitin ang General Frankie upang buhatin ang barko, at kasabay ng pagtalon ng Vegatank ay pinakawalan ni Luffy ang liwanag na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Sumigaw si Vegapunk sa pangalan ni Edison at agad itong kumilos, sinabi niyang bahagyang patayin muna ang sistema ng Frontier Dome at muling ibalik ito sa takbo. Sumigaw si Frankie habang nararamdaman nilang bumabagsak sila, ngunit binago ni Vegapunk ang uri ng takbo ng kanilang sasakyan kaya't ito ay lumutang at sumakay sa ibabaw ng mga ulap. Nakita sila ng mga sundalong dagat at napansin nilang may kakaiba, at sinabi ng isa na inaasahan na niyang makikita sila dahil kilala nila ang pagkakakilanlan ni Dr. Vegapunk. Ipinahayag ito sa pamamagitan ng aparatong tinatawag na Dendenmushi, at isinulat ng isang sundalo ang ulat mula sa lugar na tinatawag na Faberyo Island, at ipinahayag na may natanggap silang balita na bumaba na si Dr. Vegapunk mula sa pasilidad na nasa itaas. Nag-utos silang maghanda para sa pag-atake at itutok ang kanilang mga sandata, pati na rin ang mga kagamitang panglaban na tinatawag na pasipista. Ngunit biglang lumabas si Atlas sa kanilang harapan at ipinaalam na ang lahat ng mga kagamitang iyon ay may bagong utos mula kay Vegapunk,
at dapat nalipulin ang lahat ng sundalong dagat na nasa isla. Sumigaw ang mga sundalo sa gulat nang malaman ito, at habang ang mga kagamitang panglaban ay lumingon at nagpaputok, nakaupo si Saturn at nagsasalita sa paraang nakakatawa habang pinapanood ang nagkakagulong sitwasyon.